Panibagong video ang share natin ngayong araw at ito nga ay isa sa mga kasagutan doon sa mga ka-DIY natin na nagtatanong kung pwede ba i-connecta ang LiPo4 batteries sa mga motorsiklo. At ito nga itong sample na ginawa natin na ito ay almost 6 months nang gumana dito sa motor natin nang walang aberya. So dito kung mapapansin nyo, ito yung lalagyan natin ng battery before pero nang dahil sa nasira na yung original na battery niya, almost 4 years yung inabot ng battery. Yung original na battery nitong motor natin, 4 years ang inabot. Kaya ang ginawa natin, pansamantala. Ang plano natin dito, pansamantala. Susubukan natin ang LiPo4 battery kaya meron yan dalawang malaking wire dyan sa gilid. So, kinonekta lang natin positive, negative at ayan nga. Yung actual na LiPo4 battery na ginamit natin. Okay, pero yung pansamantala na yun talagang naging pansamantagal. Inabot ito ng 6 months bago natin gawa ng video para masubukan lang natin kung uubra nga ba ang LiPo4 sa mga motorsiklo. At ayan nga, kung makikita nyo, walang connection yan or wala man lang dinagdag na BMS or balancer. Pero still, gumagana pa rin, no? So, pero sa mga magtatanong na mga ka-DIY kung safe ba yan or hindi, siyempre, kung hindi ka marunong gumamit at ikaw ay isang baguhan, wag na wag susubukan or gagayahin. Kung ikaw ay magsusubok at hindi sigurado, mas mainam na gamitan mo yan ng akmang BMS or balancer na sakto para sa mga LiPo4 batteries. Pero siyempre, nang dahil medyo meron tayong konting kalaman, sinusubukan natin yan ng walang BMS or di kaya ay balancer at still, wala naman tayong nai-encounter na problema. So tara, check natin. So ayan o. Kung mapapansin nyo, halos wala pa ring bawas yung kanyang battery level. So, yan o. Gasolina lang yung nababawasan sa motor na to. Pero yung mismong kanyang supply or voltahe sa kanyang battery, hindi yan nababawasan basta-basta. Nang dahil sa taas ng capacity ng LiPo4 battery na ginamit natin dito. Okay? So, sa mga gustong sumubok at magtatanong kung posible nga ba talaga itong LiPo4 battery, ito yung ating actual testing at ito ay gumana sa loob ng 6 na buwan. Okay? So, soon siguro magbibigay pa ulit tayo ng update kung hindi natin naalisin itong ganitong setup kung gaano nga ba tatagal itong battery. Pero base sa ating visual inspection, wala pa tayong nakikitang problema pagdating dito sa physical na hitsura nitong 4 na LiPo4 battery cells natin, no? Okay, pagdating naman sa paggamit ng ganitong klase ng mga battery, LiPo4 batteries, kinakailangan mo lang siyempre i-consider yung power requirement siyempre nung pagkakabitan mo. Kagaya ng ginawa natin sa ngayon na motorsiklo, yung pinagkabitan natin ng LiPo4 battery, kinakailangan mo lang ma-consider or ma-identify kung match ba sila dun sa pagkakabitan mo. At ganun din yung charging voltage, kung sakto ba siya. So kasi unang-una, pag hindi yan sakto yung charging voltage, malamang sa loob ng 6 na buwan ay lumobo na yung battery, mga battery na yan. Ganun din yung power consumption ng motor mo. So kung yung battery ay hindi akma or mababa dun sa power consumption ng motor mo mismo, malamang mga 1 linggo pa lang yan ay lobat na. No? Pero sa case natin, tumagal tayo ng almost 6 na buwan at still nasa good condition pa rin. Ibig sabihin is maganda or akma yung kanyang pagkaka-setup. Pero syempre, itong aking setup na ito ay hindi ito advisable para sa lahat. Nangangailangan din dito syempre ng konting kaalaman, konting maintenance at konting ingat din syempre. Hindi yan basta-basta pag kinabit mo gagana na. Kasi kung gayahin mo yan at biglang nasunog yung motor mo, tayo pa ang masisisi kasi ginaya mo yung nasa video. Okay? So, yan is nasa tamang pag-iingat, minsan nasa tamang diskarte. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay kay AVG Solutions at isang magandang araw sa ating lahat. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.